Si Anya drawing. Si Anya, not Chiki. Anya kikiwa panuti. Ano, pwede mo bang i-edit yan? Alin? Yan. Link edit. Tunda o saan gadniga? Wala na sa game. Balik sa game. Wait lang. Stop ko lang to. Bang, patay. Siman patay. Wow! Natutulungan siyang makatakas mula sa walo. Kaya, pinalayas siya ni Zoro na ikinatakot niya dahil ang lugar na ito ay pag-aari ng world government. Samantala, ang grupo ni Nami ay patuloy na nasa sabik habang ginalugad nila ang Institute ng Pananaliksik. Bigla nilang nakita si Lilith na naglalakad sa isang pader na itinagulat nila. Kaya, sinubukan ni Sanji na dumaan dito bilang pader at nang makita nilang ligtas siya, sumunod ang lahat. Gayunpaman, nang dumaan si Yusuf ay naging isang bakal na pinto. Sa puntong ito, hindi na nila mahanap si Lilith. Biglang nagsimulang makipag-usap sa kanila si Vegapunk Edison at kinabayan ng buong grupo sa pamamagitan ng Research Institute. Naisip ni Nami na baka may kayamanan dito. Kaya, nakarating sila sa isang silid na maraming pinto. Binuksan ni Edison ang isa sa mga pinto na itinagulat ng buong grupo dahil si Jinbei iyon. Kaya, akala ng lahat ay anak siya ni Jinbei. Sa hindi inaasahan, tumayo siya at naghanda sa pag-atake sa kanila. Samantala, nakikipag-usap si Vegapunk Shock kay Dragon. Sinabi ni Vegapunk, malapit na akong mamatay. Ngunit naisip ni Dragon na nagbibiro siya. Sa sandaling ito, sinalakay ni Seraphim Jinbei ang grupo ni Nami. Kaya, napagtanto ni Yusuf na sila ay nalinlang, kaya naman madali silang nakapasok dito. Nakilala ni Nami na hindi si Jinbei ang nakatayo sa harapan nila, kaya nagpa siya silang labanan siya. Bigla niyang hinihayag ang kakayahang lumangoy, at nakilala ni Frankie na ang kakayahang ito ay kay Senyor, isang subordinated of Flamingo. Kaya, agad niyang sinunggaban si Nami, na nag-alala sa buong grupo, at nagsimulang hindi magustuhan si Vegapunk. Galit na galit si Sanji, kaya agad niya itong sinipan ng isang malakas na pagtama, dahil naglakas loob siyang salakayin si Nami. Sa puntong ito, nagalit din si Robin, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit. Yan yung Devil Fruit. Ay, yung kapangyarihan ni Robin Pino. Pinili niya ang magkasunod na pag-atake nito at agad na sumugod kay Robin. Kaya, agad siyang binali ni Yusuf. Akala niya ay natamaan niya ang kanyang target. Sa hindi inaasahan, nawala si Seraphim Jinbei. Pagkatapos, sumulpot siya sa likod ni Yusuf at hinawakan siya. Agad na ginamit ni Frankie ang kanyang laser beam para iligtas si Yusuf. Nakilala ni Vegapunk O3 ang lakas nito, ngunit wala siyang oras para balaan si Seraphim Jinbei na iwasan ito. Siya pala si Vegapunk Edison. Nakapagtataka, nagawa itong iwasan ni Seraphim Jinbei. I-reveal na natin yung drawing ko, guys. 1, 2, 3, go. Sa puntong ito, galit na galit si Lilith kay Edison dahil napakataas ng presyo ng Seraphim at ginamit niya ito bilang eksperimento sa grupong Straw Hat. Ngunit pareho pa rin nais na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanila habang si Vegapunk O4 ay nangongolekta ng kanilang data ng labanan upang mapabuti ang Seraphim. Ang pagkakita kay Seraphim na nakakuha ng mga bagong kasanayan ay labis siyang naging masaya. Kaya, Ito pa yung isa, guys. Siya. Ito, guys. Nakaramdam siya ng ito, agad yung kinain natin. Habang nagtatrabaho ang iba pang Vegapunks, Bye-bye. Request naman kung ano sinadrawing ko naman. Bye.